Oo, siyempre. Sex comedy. Doon ako galing eh. Gano'n ka-naughty yung mga segments? Kaya pa ba mag-naughty? Kaya ko Baka naman. manibabawal na sa'yo, ha? Hindi Naughty ah. and nice. Ayaw ni mother ah. Kasasabi lang. From market, now that andun ka na sa comedy concert, parang ano yung mga key learnings mo in the journey? Grabe ka nung Albert, ha? Q&A done. MJ lang ang dating ko ngayon. Hindi, marami. Actually, seriously, I'm really thankful kay Jan na inamot ko yung 25 years na ng business. Kasi ngayon, iba na panahon ngayon. Ang mga artista, they come and go. Madali lang ang span ng buhay nila. Hindi katulad namin noong araw. Matagal-tagal din. Ngayon, manalo ka lang sa contest. Kaso may contest pa ulit. So, wala ka na yun namang isa, di ba? Hindi katulad namin noon. Thankful naman kami at biniyayaan kami ni Lord ng ganitong katagal in the business. And also, gusto ko rin magpasalamat din sa mga fans na hanggang ngayon sumusuporta sa akin. Yung mga press people na hanggang ngayon mahal pa rin ako. Of course, sa ABS, kasi ginawa din nila ang star. And before that, the GMA din kasi. So, marami akong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. And at the same time, kahit single parent ako, nabuhay ko ng desente yung mga anak ko. Hindi ko kailangan magubad, hindi ko kailangan pakita yung mga ano ko, which is hindi naman din sila matutuwa. At least, di ba, ang binigay ng talent sa akin, mapasaya ko ang taong dahil. Ay na bang? Ako, MJ ni MJ. Bakit ba ganyan sila ngayon? Ito silang ano eh. Ang guiding Newcomers pa lang principle sila. sa Wow, taray. buhay is you reap what you sow. Kung ano yung Tama. inanim mo, yun yung aanihin mo. In fairness naman sa akin, naging masipag naman ako at mahal na mahal ko yung trabaho ko. Marunong din naman ako makisama. Mahal din naman nila ako, mahal ko rin sila. So, maganda yun na naging gano'n ang pattern ng buhay ko sa career na pinili. Although gusto ko namang maging flight stewardess, hindi ko nakamit. Okay naman ito na. Reyna naman ako. Modesty aside. Hindi ka pa ba kung mapasok sa utak mo, mag-retire, semi-retire, dumating na ba sa Siguro point? in 2 to 3 years time. Ayoko naman na dumating yung panahon na yung the ocean deep ako. Okay na yun na ano pa yung lolo mo dahil bongga din. Pero syempre, di ba? Ano nga? Takot ka ba yung malaw? Sino? Ikaw? Hindi man. Pero if ever that happens, ano magiging fallback niyo, Miss Ai? If ever that happens, yung hindi ka magre-retire ka na, ano yung magiging fallback mo? Ano yung mga bagay na gagawin na to keep yourself? Bukod sa managing my son and yung mga ibang talents pa na gustong magpamanage sa akin, siguro nasa ano rin ako, papunta ako sa pagiging nasa gobyerno. Kasi Tuloy pa ba yung pag-aaral? kasama din kasi ako sa kilos kaayusan ng council. Meron Ang kaming foundation. ganon. Kilos kaayusan ng council. Isa ako sa council ng kilos kaayusan. Wala pa kasi Ano nga? bago pa lang kalo-launch pa lang. Ano ba yung ginagawa ng kilos tayo sa council? Kaka-launch pa lang So, siguro lahat kami merong bawat probinsya. Puntahan kami, tapos meron kami Ano gagawin ko? doon. Discipline yan? Outfit. Ito yan. Wala pa. Magra-run? Lamer na ako. Hindi. Ano lang ako, kasali lang ako dun sa council. If ever lang, mas magko-concentrate din ako doon. Din ang mga anak ko. Magpunta doon. Oo. Anong feeling mo sa kasama? Mabigat kasi pag yung, alam ko yung feeling ng namatay
ugnayan ng pamilya. So, nanay at tatay ko patay na rin. So, alam ko yung feeling na Okay, yun din ako. ang bigat eh. Meron pa kasing nanay doon na nakita ko. Binabanggit niya yung pangalan ko, pero umiiyak siya. Parang sabi, yung gano'n, gumagano'n. Ako, pinipigil ko. Kasi ayaw ko namang makita nila na umiiyak ako na kailangan pangkao na para naman wag din silang mahawa na. Punta ka ba ko? Oo, pumunta siya. Babalas 4 nga ako pumunta ng Nini. Before pa dumating ata yung iba. Oo, ako yata. Hindi kasi, yung time na yun kasi galing ako sa clowns. Pero bala ko na talagang pumunta. Kaya lang, inuna ko muna yung clowns. Para, oo. Kasi yun yung escort ko, kaya in-explain ko. Yung isang escort ko dati, nung nagkaroon ako ng problema sa marriage ko, meron akong PNP na escort eh. So alam ko kung ano nangyayari doon, kung nandun na yung patay, wala man yung patay. So yung mga police na friends ko, sinasabi nila sa akin, kaya mas gitan ako muna yung sa sing-along na anniversary na bago ako pumunta doon. Kasi wala pa naman yung patay na parang ang sakit-sakit sa akin kasi iyak yung pero more of na medyo na talaga ako dun sa nanay ko na nakausap ko. Sabi ng nanay, parang nakatulala siya dun sa kabaong. Sabi niya, 10 oras silang nagbarilay. Tapos, parang kinukwento niya pero hindi sa akin. Parang sinasabi niya siguro kasi parang maigsan yung nararamdaman. Sabi niya, 10 oras sila nagbarilay. Naubusan sila ng baril. Sabi niya, putol yung pinutulan siya ng kamay. Pinutulan siya ng paa. Ayun, hindi na yung pinaya siya. Lumulok na lang ako. Sobrang luwang-luwang na ako talaga. Miss Ai, di ba sabi niyo nga, di ba wala na kayong parehong both parents, wala na. Is it also part of your healing process na pumunta sa ganun? Kasi di ba minsan kahit ako, like wala na yung parents ko, pero parang minsan nandun pa rin yung, parang you cannot totally forget. Yes, and isa rin kung bakit gusto ko naman ganito. Kasi may caring group kami na Brother Bo Sanchez. Okay. And doon, meron doon na parang pag semi-retired ka na, which is hindi pa naman ako retired, pero papunta na ako doon. Sa buhay mo, pag semi-retired ka na, parang sinasabi doon, para maging fulfilled yung pagiging semi-retired mo, meron kang mga more of compassion, more of love to others, you do what you want to do, you can be happy on what you're doing. Eh, gusto ko yun eh. Gusto ko yung mga nag-charity work. Do you think, Kaya yung mga ganitong bagay, gusto kong gawin kasi mas nararamdaman ko na nagiging happy ang Diyos pag ginagawa ko. tsaka do you think po ba sa mga ganong pagkakataon sa buhay, yung presence is more important than the money and the kindness na yung something tangible na bibigay sa'yo? Ganunin mo lang yung mga namatay. Ang laking bagay na yun, hihipuin mo sila, yayakapin mo sila. Malaking bagay yun para maigsan ka. Hindi yun about money, about iba yung presence na yayakapin mo, yung namatay, iba yun. Kasi ako naramdaman ko yun. Naramdaman ko. So, kung nagbabalitaan niyo po talagang naisip niyo agad, ay kailangan ko. Oo, kailangan kong pumunta. Kasi naalala ko yung sinabi ni Brother Boy na sa half of your life, kasi ang buhay daw natin parang play, parang theater play. There's first part, tapos diba meron rest muna, then second half. Sa age ko, nasa second half na ako ng play. So marami na matapos yung play. So yun na nga, more compassion, more love. Sa family mo, gawin mo yung gusto mong gawin mo yung magiging happy ka. Kaya ito